Kapatid, tandaan mo ito, matatapos din ang dilim at kasamaan dahil ang liwanag ni Kristo ang maghahari sa atin. Huwag kayong matakot, may katapusan ang inyong paghihirap, pangungulila at pananabik na makabalik sa inyong bayan. Ililigtas kayo ng Diyos. Welcome sa ating Pulse ni Nilay. Rejoice in the Lord always. Bakit? Sapagkat darating si Jesus. Ito ang paanyaya ng third Sunday of Advent. Magalak, sapagkat si Jesus, the source of our joy, ay muling isisilang sa ating puso at buhay. Pero minsan may nagsabi, Padre, parang hindi yata ako karapat-dapat na patuloyin si Jesus sa aking puso at buhay. Napakasama ko, napakarumi kong tao, at nasa dilim ako ng aking buhay. Kapatid, tandaan mo ito, matatapos din ang dilim at kasamaan dahil ang liwanag ni Kristo ang maghahari sa atin. Sa ating unang pagbasa, Isaiah 35, is a form of joyful hope in which God promises to restore His covenant people and return them to worship in the promised land. Ito ang pangako ng Diyos kay Isaiah para sa Israel. Huwag kayong matakot, may katapusan ang inyong paghihirap, pangungulila at pananabik na makabalik sa inyong bayan. Ililigtas kayo ng Diyos. Ngunit pinaalalahanan din sila ng Diyos na huwag na muling makalimot dahil sa kanilang disloyalty na wala ang kanilang kalayaan at naging alipin sila ng Babylon for 60 years. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ni King Cyrus na tumalo sa Babylon. Dahil dito, nakabalik ang bayan ng Diyos sa lupang pangako at muling naitayo ang kanilang templo upang sambahin ang Diyos. Ang pagbabalik na ito, ang Second Exodus, ay maihahambing sa First Exodus kung saan pinangunahan ng Diyos ang paglalakbay mula Egypt patungo sa lupang pangako. Sa unang pagbasa, 3 bagay ang ipinangako ng Diyos na gagawin niya para sa kanila. Una, from verses 1 to 2, papatagin ng Diyos ang ilan ng tigang sa pagitan ng land of exile at Israel upang mas mapadali ang kanilang paglalakbay. Ikalawa, from verses 3 to 6, palalakasin at pagagalingin ng Diyos ang mahihina, may sakit at may kapansanan upang maging handa sila sa kanilang paglalakbay. At ikatlo, from verse 10, makababalik sila sa lupang pangako na may kagalakan, may awitan at puno ng papuri. Pinili ang unang pagbasa para sa third Sunday of Advent upang ipaalala sa atin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. At bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na si Jesus ang nag-fulfill ng propesiya ng mga propeta. Pinalaya niya ang bayan ng Diyos from their exile in sin tungo sa promised kingdom of God. Pinagaling niya ang mga may sakit, pinanumbalik ang pandinig ng mga bingi, pinagsalita ang mga pipi at pinagkalooban ng paningin ng mga bulag. Iniligtas niya ang sangkatauhan sa pamagitan ng krus upang mapalaya tayo sa dilim at kasalanan at upang madala tayo sa langit. At binigay niya sa atin ang Eucharistia, ang banal na misa, ang patikim ng langit kung saan mararanasan natin ang kagalakang walang hanggan na ating hinahanap. Para sa ating pagninilay, ano ang dahilan ko para magalak ngayon? Kahit may pinagdaraanan ako, paano ko mapapahalagahan ang banal na misa bilang lugar ng tunay na kagalakan at pag-asa?